Sa taas ng bilihin ngayong mga panahon na ito, napakaraming tao ang naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan. Dahil dito, naglipa na rin ang mga taong gusto pagsamantalahan ang mga tao. Ang scam ay isang uri ng panloloko o pagnanakaw na nagpapanggap na lehitimong transaksyon o oportunidad, ngunit sa totoo ay layunin nitong manloko ng tao at kunin ang kanilang pera o impormasyon. Narito ang mga pangunahing bahagi o struktura ng isang scam. Panoorin ang buong video para malaman kung paano sila nakakapanloko at maiwasan mong maging biktima. Una, hook o pang-akit. Ito ang unang hakbang ng scam kung saan inaakit at kinukuha ang atensyon ng biktima. Karaniwang ginagamit dito ang magandang pangako ng kita, oportunidad, o premyo. Ito ang ilan sa maaari nilang sabihin. Kumita ng extra income gamit lang ang inyong cellphone. Mauna sa investment na iilan pa lang ang nakakaalam. Easy loan, madali lang ma-approve. Baka ikaw na ang nanalo ng 10,000 sa aming raffle. Ito ay ang bahagi ng scam na may intensyon na mahuli ang atensyon ng tao. Ikalawa, story o kwento. Kapag nahuli na nila ang atensyon ng biktima, magbibigay na sila ng mas maraming detalye. Ang mga scammer ay nagbibigay ng kwento o paliwanag kung paano kikita ang mga tao mula sa kanilang investments o oportunidad. Layo nitong pataasin pa ang interes ng biktima para mas mahuli nila ang mga ito. Karaniwang ginagamit ang mga kwentong tagumpay ng ibang tao upang manghikayat. Ang mga tao sa kwento nila ay pwedeng hindi mga totoong mga tao o kaya naman ay kasabwat din nila. Ikatlo, fear at greed. May dalawang emosyon na nagtutulak para sa mga tao para umaksyon ng mabilisan. Ang una ay takot. Maaaring laruin ng isang scammer ang iyong emosyon para maramdaman mo na baka lumipas ang pagkakataon, o kaya naman ay takot na kung hindi ka umaksyon ay may masama na mangyayari. Ang ikalawang emosyon na ginagamit ng mga scammer ay kasakiman. Pinipilit nilang umaksyon agad ang isang biktima at sinasabing ngayon niya na kailangan mag-invest o mag-sign up para kumita siya dahil mas malaki ang pwede niya makuha. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon na mag-isip ang biktima para mahuli na nila agad ito. Ikaapat, impormasyon. Kapag nakaramdam ang scammer na nahuli ka na, maaari na siyang humingi ng mga pribado mong impormasyon. Impormasyon katulad ng pangalan, address, birthdate, bank account details, credit card information, username and password, OTP, at iba pa, depende sa kung ano ang kanyang pakay. May iba-ibang paraan kung paano nila ito hihingin. Pwedeng tanungin nila ng diretsyo, o may ipapa-fill up silang form. Pwede rin na magbibigay sila ng fake link kung saan ipaglalagan ka at makukuha na nila ang iyong login details. Ikalima, investment o payment. Maaari rin naman na ang target ng scammer na makuha sa kanilang mga biktima ay pera na mismo. Pwedeng magpapatransfer sila online ng pera papunta sa bangko o electronic wallet. O pwede rin naman na hingin nila ng diretsahan kung personal ang inyong transaksyon. Kung successful sila na magtanim ng fear o greed sa biktima, yung biktima pa ang voluntaryong nagbibigay ng pera sa kanila nang walang pagdadalawang isip. Ika-6, disappearing act. Pagkatapos makakuha ng impormasyon o pera, maaari nang maglaho ang scammer. Hindi na sila makokontak o makikita pa ng kanilang biktima. Hindi na matawagan sa telepono at nakablock ka na rin sa mga chat. Ito ang bahagi kung saan ma-realize ng biktima na sila ay niloko. Ang mga taong nabibiktima ng mga scam ay kadalasang nakukuhanan ng pera o kaya naman ang kanilang identity ay nananakaw at nagdudulot ito ng malalaking problema sa kanilang mga online accounts. Madalas pa, ang identity theft ay nagreresulta ng malalaking utang na nakapangalan sa biktima. Ang mga scam ay kadalasang nag-iiba-iba ng anyo, ngunit ang struktura ay nananatiling pareho sa mga nabanggit. Binabago-bago nila ito para hindi sila madaling mahuli.
Kung hindi ka sigurado kung ang kausap mo ay scammer o hindi, tanungin mo lang ang sarili mo sa bawat pagkakataon na kung ang ipinapangako ba ng tao na iyon ay kapanipaniwala. Kung may pinapangakong malaking kikitain, isipin na kung malaki talaga ang kita doon, bakit niya sinasabi sa'yo? Bakit hindi niya sarilinin ang impormasyon na yon para siya yung yumaman? Mahalaga na mag-ingat ka at maging mapanuri sa mga oportunidad at transaksyon na dumadaan sa iyo. Alamin ang mga senyales ng posibleng scam at huwag mag-atubiling magtanong o mag-imbestiga bago magdesisyon. Mag-report ng anumang kainahinala sa mga lokal na awtoridad o regulatory agencies upang mapigilan ang mga scammer sa kanilang illegal na gawain. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, trabaho, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel para updated ka tuwing may bagong video. Mag-like, comment, at share, para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.